Ito lang kasi ang mahalaga para sa tatay niya. Kaya ayaw nitong masira ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan dahil lamang sa katangahan ng kanyang anak. Dagdag pa nito na hanggat nabubuhay siya, hinding-hindi yun mapapasa kanya. At kung makikita nitong hindi siya karapat-dapat, posibleng di rin yun sa kanya ipamana. Kaya nang malaman ni El Mundo ang tungkol dito, minabuti niyang tandaan ito. Magmula noon, lahat ng ibig ng kanyang ama ay maingat niyang sinunod. Sa gayong paraan, napapalitan ito ng mga layaw niya. Hanggang sa paunti-unti, namulat na siya sa negosyong pagmamay-ari nila. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, may nalaman siyang kagimbal-gimbal na lihim ng kanyang ama. At nagsimula ang lahat ng yon nung pumasok siya sa loob ng silid nito para kumupit sana ng pera. Pero habang naghahanap siya ng makukuha, bigla namang pumasok ang tatay niya. Dali-dali nitong binuksan ng nakatrangkang aparador sa harap ng mesa kung saan siya nakayuko. At nung mabuksan na ito ng tatay niya, doon niya nakita ang mga galamay na hindi niya mawari kung sa anong nilalang nagmumula. Maya-maya pa, nakita niya itong pumasok sa bibig ng tatay niya, ganun din sa mata at tenga. Ilang minuto pa ang lumipas. Paghugot ng mga galamay na pumasok sa loob ng sistema, may dalawang kamay na lumabas sa aparador. Bitbit ang mga nakabungkus na pera. Pagsilay dito ng tatay niya, dali-dali niya yung kinuha sabay alis. Nang may sara na nito ang pinto, mabilis na tumahimik ang buong paligid. Akala ni El Mundo na mamalikmata lamang siya noong mga sandaling yun, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali sa kanyang mga nasilayan. Dahil dito, kung kaya't nawala ang kagustuhan niyang kumupit. At sa takot niya, nagmamadali siyang lumabas ng silid. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya ang kanilang mga kasambahay na naglilinis. Saan pumunta si Itay? Bungad na tanong niya sa mga ito. Hindi ho namin alam eh. Wala po siyang pinagsabihan kung saan siya pupunta. Sagot naman ng isa sa mga ito. Nang marinig niya yon, di na siya nagtagal. Ang ginawa niya, agad siyang lumabas para tumungo sa karatig negosyo nila na nasa unahang bahagi lang ng bayan. May mga inutusan na rin siyang tao para pumunta sa merkado. Mahanap lang ang tatay niya. Ang kaso lang, halos malibot na nila ang bayan. Hindi niya pa yon nasilayan. Walang makapagsasabi kung saan yun pumunta. Gawa ng bawat isa sa kanila aminado na hindi nila yon nakita. Pagsapit ng alas 6, tsaka pa lamang yun bumalik ng bahay. Kagaya ng dati, nakita niya itong nagtitimpla ng tsaa habang kausap ang nanay niya. Puro patungkol sa negosyong pinag-uusapan ito. Gawa ng noong mga sandaling yun, matindi ang kinakaharap nilang problema. 3 sa 4 na negosyo nila ang malapit ng bumagsak. Kaya sa mga nagdaang linggo, madalas ang naging pag-aaway ng dalawa. Pero nung makita niya yun ng hapon, parang wala na itong pinoproblema. Pagpang-abot ng tingin nila, agad siya nitong kinawayan habang masayang nagwiwi ka ng, "Oh, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Samahan mo kami rito ng nanay mo. Tamang-tama ang dating mo. Meron akong magandang balita para sa'yo." Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang lumapit. Bitbit ang mga katanungan sa kanyang isip. Pansamantala, minabuti niyang umakto ng normal upang malaman kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Nang magkausap na silang dalawa, dito niya nalaman na wala na palang problema ang negosyo nila. Ibinibigay na rin ito ang pamamahala sa dalawa nilang ari-arian dahil magtatayo ito ng panibagong negosyo. Dagdag pa ng kanyang ama na wala na ang mga kalaban nila, kaya kailanman hindi na sila nito mabibigyan pa ng sakit ng ulo.
Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, hinaplos-haplos nito ang kanyang buhok habang masayang nagwiwika ng, "Lahat ito ginagawa ko, anak, para may maganda at maayos kang hinaharap. Kaya sana, lahat ng sakripisyo namin ng nanay mo, huwag mong sayangin. Ikaw ang magpapatuloy nito, kaya kailangan mas mautak at mas magaling ka kesa sa akin." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, puro na biro at tawanan ang mga sumunod na tagpo. Naiilang man, pilit nakisama rito si El Mundo upang hindi siya mapaghinalaan. At sa paglipas ng mga araw, paulit-ulit nang gumagambala sa kanyang kaisipan ang mga nakita niya. Marami na siya noong sinusubukang gawin para matuklasan ang kasagutan dito, pero lahat yon ay walang silbi. May mga tao na rin siyang napagtanungan ukol dito. Subalit sa kasamaang palad, wala rin itong maibigay na malinaw na sagot sa kanya. Pagtatapat pa ng mga ito na, siya lamang ang makakatuklas ng sikreto ng tatay niya. Dahil sa kanilang tahanan, sila lamang ng kanyang ina ang may pahintulot na pumasok sa pribado nitong silid. Nang marinig naman yon ni El Mundo, kahit nababahala, pinag-isipan niya yon ng maigi. Alam niya na mailalagay nito sa panganib ang buhay niya, pero posible ring sa pamamagitan nito, malalaman niya ang sikreto ng kanyang ama. Halos 1 linggo yung bumabagabag sa kanyang isipan bago niya yon napagdesisyonan. Pagsapit ng unang araw ng sumunod na linggo, nakahanda na itong si El Mundo na muling pumasok sa silid kung saan nakatago ang aparador na nakitaan niya ng mga galamay. Nababahala man sa kanyang gagawin, wala siyang magagawa dahil alam niya na ito lamang ang paraan para makakuha ng mga kasagutan. Pagtungtong ng tanghali, wala na sa bahay nila ang kanyang mga magulang. Abala na yun sa negosyo, kaya naman dali-dali siyang pumasok sa loob ng silid. Pagbukas niya ng pinto, mabilis niya yung isinarado, sabay tingin sa aparador na nakadikit sa dingding malapit sa may higaan. Malayo pa lang, napansin niya ang malaking kandado na nakapulupot dito. At habang tinitingnan niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip, gawa ng yung aparador na yon, parang hindi gawa sa kahoy. Sa itsura kasi nito, mukhang kakaibang uri ng bato ang bumubuo rito. Basta, parang kaliskisyon ng kakaibang hayop. Nakakamangha yun kung titingnan, at sa unang tingin, may isip mong isa lamang itong napakahusay na obra. Ngunit para sa kanya, hindi yun obra ng kung sino, dahil ni minsan walang manlililok ang bumisita sa bahay nila o walang inilagay na aparador dito na binili ng tatay niya sa ibang lugar. Naniniwala siya na anuman ang bagay na yon, kasabay itong naitayo ng bahay nila bago pa man siya nagkaroon ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, agad niyang hinawakan ng trangka para mausisa yon ng maigi. Ngunit paglapat pa lang ng kamay niya rito, bigla na lamang natanggal ang kandadong nakadugtong sa mga kadena. Mabilis ding bumagsak ang kadena sa sahig na gumawa ng panandali ang ingay. Mabuti na lang hindi ito rinig sa labas dahil yung dingding ng bahay sadyang napakakapal. Maya-maya pa, dito na dahan-dahang lumiwanag ang mga kaliskis hanggang sa maging kakulay na ito ng dugo ng tao. Agad din niyang narinig ang paglangit-ngit ng magkabila ang pisngi ng aparador na parabang nagbabadya na itong bumukas. Dala ng pagkagulat, dali-dali siyang umatras mula sa kinaroroonan niya. Pagdistansya niya rito, agad niyang nakita ang itim na usok na biglang lumabas sa mga siwang, dulot ng pagbukas ng pinto. At sa isang kisap mata, narinig na lamang niyang kumalabog ang bukaso ng aparador. Animoy meron ito roong tumulak mula sa loob. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya na naunawaan ang mga nakita niya. Basta, pagbalik ng kanyang ulirat, napansin niya na napadpad siya sa isang mundo na hindi likas sa kanilang lugar.
Paglalarawan niya rito, isa yung malawak na lambak na punong-puno ng gubat. Matatayog ang mga puno at sa pagitan ng mga punong yon, merong mga bubong ng palasyong nakausli. Nababalot din ang lugar ng makapal at napakalamig na hamog na siya namang nagpapaliit sa abot ng kanyang paningin. At habang nasa kasagsagan ng pagmamasid, hindi niya maipagkakaila ang paulit-ulit na paghaplos sa kanya ng buhay na kalikasan. Napakahiwaga ng lugar at sa halip na balutin siya ng takot at pagkabahala, matinding pagkamangha ang kanyang naramdaman. May kung ano rin sa kanyang kalooban ang nagsasabing suyurin niya ito upang makita ang lihim ng bawat bubong na kanyang nasisilayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, pansamantala siyang nakalimot sa totoong rason kung bakit siya naroon. Hindi naglaon. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para umusad, walang pagdadalawang isip siyang umalis mula sa lugar kung saan siya unang napadpad. Habang binabaybay niya ang daan, nagkalat sa paligid ang iba't ibang uri ng hayop. Marami rin siyang nakikitang unggoy sa ibabaw na parabang bumubuntot lang sa kanya. Siyempre, alam ni El Mundo na mga ordinaryong hayop lang ang mga ito, kaya hindi niya na yun gaanong pinagpapapansin. 2 oras pa ang lumipas. Dito niya nakita ang malalaking palasyo na nasa gitna ng liblib na gubat. Nagkalat sa dingding nito ang malalaking ugat na parabang ito ang mga nagsisilbing senyales ukol sa dahan-dahang paglamon dito ng kalikasan. Nakakamangha yun kung pagmamasdan. Gawa ng maliban sa palasyo, nagkalat din ang mga rebulto ng mga kakaibang nilalang na nakatayo sa gilid ng pinto. Nasa 9 ang bilang ng mga ito at bawat isa merong mukha ng aso. May mga dala-dala rin yung mga sandata, tapos ang nakakapagtaka, hindi mo ito makikitaan ng kahit na anong bitak na dulot ng tagal ng pagkakatayo nito sa lugar. Bilang isang ordinaryong tao, hindi yun pinansin ni El Mundo. Pagharap niya sa pinto, agad na bumungad sa kanya ang 3 malalaking bilog na kulay itim. Sa gitna ng mga bilog, merong bakas ng palad, kalakip ng mga katagang nakalimpag na hindi niya maunawaan. Pero base sa kanyang pagkakaintindi, maaaring ang mga bilog na yon ang ginagamit sa pagbukas ng dambuhalang pinto. Dala ng kuryosidad, isa-isa niya yung hinawakan hanggang sa magliwanag ito na parang ginto. Sinabayan niyo ng malakas na dagungtong na nagmumula sa loob, indikasyon na unti-unti na yung pumubukas. Paghulog ng makapal na alikabok mula sa itaas, agad naman siyang umatras. At mula sa maliit na distansya, tahimik niyang pinagmasdan ang pagbukas ng mga pinto hanggang sa dito na niya masilayan ang napakalapad nitong looban. Nagkalat sa loob nito ang mga nakatiwangwang na mesa at upuan na parabang minsan itong pinamahayan ng kung anong sibilisasyon. Ilang metro lang din ang layo mula sa labas ng palasyo, may nakita siyang bululong na katulad ng sa alimango. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa estado ng bahay na yon, mukhang isa ito sa mga sinusuot ng mga nilalang na minsang nanirahan doon. Ang kaso lang dahil sa sobrang tagal na nito, wala na siyang nakitang bakas ng labi na maaaring naiwan sa loob ng bululong. Yung bululong o yung bululong pinuno, parang ano siya, yung shell ng alimango. Dahil sa kanyang mga nakita, unti-unti na siyang nagkaroon ng mga katanungan hanggang sa may nakita siyang pulseras na ginto sa pinakaaltar ng palasyo. Dala ng kuryosidad kinuha niya ito at nung makuha na niya ang bagay na yan, tsaka siya roon umalis. Bukod kasi sa nalibot na niya ang paligid, alam din niya na wala na siya roong mapapakinabangan. Paglabas naman niya ng palasyo, bigla itong gumuho. Pansamantalang binalot ng makapal na alikabok ang buong paligid, kaya minabuti niyang magtago muna pansamantala upang ito ay mapahupa.
Pagklaro ng kanyang paningin, tsaka pa lamang siya umusad patungo sa susunod na palasyong nasa pinakamalapit. At kagaya ng nauna, ganon din ang nakita niya sa loob nito. Pero nang marating niya ang pinakahuling palasyo, napansin niya na hindi ito katulad ng mga palasyong una niyang pinasukan. Bukod sa gawa ito sa purong ginto, kakaiba ang mga nagbabantay dito. Wala rin siyang nakitang bakas ng ugat ng mga puno sa dingding, indikasyon na hindi nila ito kayang kapangin. Maya-maya pa, pagbukas niya sa entradang pinto, dito niya nakita ang isang matanda na nakaupo sa malaking upuan na naroon sa pinakagitna nitong bahagi. Nakaangat din ang lugar na yun sa sahig at sa matayog nitong hagdan, kapansin-pansin ang mga espadang nakatarak sa konkretong sahig. Pagsilay niya sa matanda, nakita niya ang hawak nitong pulang espada, kalakip ng may hinahon nitong pagtitig sa kanya. Ayon kay El Mundo, pansin niya ang pagkilos nito. Nakakamangha rin ang itsura nito, gawa ng kahit ubod na ng tanda, hindi mo makikita ang pangungulubot ng katawan nito. May mahaba rin yung itim na buhok, tapos punong-puno ng singsing ang bawat daliri nito sa kamay. Nakasuot din yun ng gininto ang kalasag na parabang kagagaling lang nito sa isang malaking digmaan. Hindi nagtagal, pagpang-abot ng kanilang paningin, biglang tumayo ang matandang yon, sabay walang kaabog-abog na tumalon mula roon. At nang makalapag na yon sa kanyang harapan, nasipat niya na ibinalik nito sa lalagyanan ang pulang espada na naroon sa gilid ng kanyang bewang. Mabilis din itong ibinaba ang suot nitong kapa hanggang sa makita na niya ang nakakamangha nitong hubog ng katawan. Napakatangkad din ito, sa puntong hanggang balikat lang siya nito. Pagtayo nito sa kanyang harapan, nagsimula itong magsalita ng dialekto na hindi niya maunawaan. Sa kasagsagan ng pananalita nito, pilit naman niya yung iniintindi, ngunit naging mahirap yon para sa kanya. Maya-maya pa, pagtahimik ng matanda, itinaas nito ang kaliwa nitong kamay hanggang sa marinig na niya ang tinig nito sa kanyang isipan na gumagamit na ng dialekto nila. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo rito. Mabuti naman at nagkaroon pa rin ng dugong bughaw ang ating angkan. Ginabayan ka ng maigi ng iyong ama hanggang sa puntong ikay malaki na para gumawa ng sarili mong pasya. Iyo sanang maunawaan na hindi ito nagkataon lang. Matagal na panahon na itong nakaguhit sa tadhana at ang ama mo ang siyang gumabay sa iyo rito. Naniniwala ka ba talaga na wala siyang kaalam-alam sa iyong mga pinaggagawa? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, sa kumpas ng kamay nito, gumawa yun ng lagusan hindi kalayuan. Paglitaw nito, agad na lumabas doon ang tatay niya na nakasuot ng halos katulad dun sa matandang kumakausap sa kanya. Dali-dali rin yun doong lumuhod, pagpapakita ng paggalang sa nilalang na mas nakakataas sa kanila. Matapos naman niya yung masilayan, hindi na siya nagtaka. Base kasi sa kanyang mga nakita, inaasahan niyang totoo ang lahat ng mga bagay na sasabihin nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagkusa nang lumapit ang ama niya sa kanya, habang taus-pusong nagpapasalamat buhat sa ginawa niya. Ayon dito, isang malaking tagumpay ng kanilang pamilya ang pagdating niya sa mundo ng dibinong nagtatag ng lahi at dugo nila. Dagdag pa nito na, ang mga nakita niya noong nagdaang linggo ay parte lamang ng binabalak nito upang maituro ang lagusan patungo roon. Naniniwala ito na sa pamamagitan ng pangyayaring yon, papasok at papasok doon si El Mundo, dulot ng kanyang hangarin na malaman ang sikreto nito. Ipinaliwanag din ng kanyang ama kung para saan ang mga pinaggagawa nito sa kanya at sa kung ano ang maidudulot nitong kabutihan sa kanila. Makinig ka, anak.
Tayo ang pagitan ng dilim at liwanag. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng unang nagtatag, magagamit mo ito sa abot ng iyong abilidad. Matuwa ka, dahil ngayon pa lang nakakasiguro na ako na ikaw ang napili niyang magiging tagapaghalili ng trono. Sa sandaling ikaw ay nahubog na ng panahon, ito na ang iyong magiging mundo. Ngunit huwag kang malungkot, sapagkat anumang oras pwede kang maglabas-masok dito. Sa ngayon, pagtunan mo ng pansin ang bawat yugto ng pagsasanay. Hawak mo ang lahat ng suporta ng pamilya, kaya wala kang ibang gagawin kundi ang magsanay kasama ng unang nagtatag. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagtanong pa. Gulong-guluman, sinikap niyang maunawaan ang mga nangyayari. Kalaunan, nang mailahad na nito ang lahat, dito na nagsimula ang pagtuturo ng matanda. Una nitong ipinakita sa kanya ang paggamit ng mga bagay na nakakapaglikha ng lagusan. May mga ibinigay din itong dasal sa kanya na ayon dito pampatatag ng kanyang katawan at paghihiram ng dagdag na lakas. Subalit, ayon sa matanda, lahat ng karunungang nabanggit ay merong rebuelta sa katawan kung magamit mo ito sa maling paraan. Kaya naman bawat pagsambit ng lihim na karunungan ay kailangan niyang pag-ingatan. Dagdag pa nito na, sa tamang panahon matututunan din niyang gamitin ang sandatang personal nitong pagmamay-ari. Matapos naman yung marinig ni El Mundo, hindi niya maipagkakailang natuwa siya. At sa paglipas ng mga araw, nanatili siya sa lugar na yon kasama ang unang nagtatag. Lahat ng karunungan nito ay dahan-dahan niyang ipinasa sa kanya hanggang sa mapansin niya na napakalayo na niya sa dati niyang pagkatao. Nakakatakot man ang kanyang mga natutunan, hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagkabahala. At matapos ang isang linggong pagsasanay, dito na inilahad ng unang nagtatag ang pagbaba nito sa kanyang trono. Dahil dito, siya na ang nagtanga ng titulo nito na pinagpasapasahan na ng ilang siglo. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, inabisuhan siya ng matanda na pansamantala. Ito na muna ang mamamahala sa mundong minsan itong pinamunuan. Alam kasi nito na marami pa siyang gagawin dahil wala pa siya sa tamang edad para mamalagi sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, tuwing pupunta siya sa mundo ng mga tao, obligado siyang iwan ang espada sa palasyo dahil sa ito ang pinagmumula ng bawat buhay ng mga nilalang na naninirahan doon. Kapag wala ang espada, unti-unting rurupok ang kapisanan ng mundo na agad namang susundan ng pagkamatay ng mga hayop na namumuhay dito. Ayaw yung mangyari ng matanda, gawa ng ang lugar na kinagagalawan nila ay sinasabi ring tahanan ng mga ninuno nilang matagal nang namayapa. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na rin siya nagdesisyong bumalik sa kanila upang subukang mamuhay ng normal at payapa. Ayon sa kanya, na nung nakakapaglikha na siya ng lagusan, nalaman niya na ang mga galamay na kumapit sa mukha noon ng tatay niya ang siyang naghahatid sa kanila sa dalawang magkahiwalay na mundo. Sa pamamagitan din ng nilalang na yon, kayang-kaya na niyang tumawid sa mga lugar na ibig niyang puntahan. Kaya naman sa mga sumunod pang araw, tinawid ni El Mundo ang buong Pilipinas tuwing sinasakop ng kadiliman ang lupa. Lahat ng isla na puntahan na niya, kaya naman ilang buwan lang ang lumipas, marami na siyang nakita at natutunang kultura. Dito rin niya napagtanto na napakalawak ng mundo na siyang tahanan ng iba't ibang uri ng nilalang. At bilang pagitan ng dalawang magkalabang kapangyarihan, marami siyang naging kaibigan. Kabilang sa mga ito ang mga puting engkanto, aswang at mga itim na elemento. Ngunit sa kasagsagan ng pangangalap niya ng kapanalig,
may mga nilalang siyang hindi nakuha. Kabilang sa mga ito ay ang lahi ng mga aswang na tinatawag niyang bugong. Kaya bugong ang tawag dahil yung mga nilalang na yon umaalipin ang kapwa nila. Aswang din ang kinakain ng mga ito at mahilig itong pumatay ng tao para ipaligo sa kanilang mga katawan ang makukuha nila ritong dugo. Dalubhasa sa anumang pakikipaglaban ng mga bugong na siya namang dahilan kung bakit niya ito pinagkainteresan. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakukuhang buhay na bugong. Sa sandali kasing nakakadakip siya, agad na nagpapakamatay ang mga ito. Binabali nila ang kanilang mga leeg o hindi naman kaya'y pinuputol ng mga ito ang kanilang mga dila. Napag-alaman din niya sa kanyang mga kaibigan na ang mga nilalang na yon ay nagkakaroon ng matinding puot laban sa kanilang mga kalaban, lalong-lalo na kung ang mga ito ay nakapaslang ng isa sa kanila. Hindi titigil ang mga bugong na hindi makapaghiganti hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng kanilang mga buhay. Dagdag pa ng mga ito na hindi mahalaga kung saang lupalop sila mapadpad dahil susundan at susundan sila nito kahit dagat man ang pagitan. Nang malaman niyo ni El Mundo, hindi naman siya natinag. Alam niya na kahit muli silang magkaharap, matatalo niya pa rin ang mga ito. Ngunit ang hindi lang niya noon inaasahan ay ang biglaang pag-atake ng mga nilalang sa mga lugar na kanyang pinaroroonan. Nagsimula ang lahat ng iyon nung umakyat siya sa bundok ng dulang-dulang. Meron siyang hinahanap rito na isang dalubhasang manggagamot para sana makahingi ng sangkap upang malunasan ang mga malulubhang karamdaman. Subalit di pa man niya yun nakikita, bigla na siyang sinunggaban ng dalawang malalaking aso na lumitaw sa gilid ng nilalakaran niya. Pagbagsak niya sa lupa, agad niya yung pinagpupupukpok ng bato hanggang sa napilitan yung alisin ang nakabaon nitong pangil sa kanyang tagiliran. Matapos ang pangyayari, agad naman siyang tumayo kasabay ng pagpapatuloy niya sa paglalakad. Hindi naglaon, doon na niya nasilayan ang bahay nito sa likurang bahagi ng bundok. Pagpasok niya rito, agad naman siyang nakakuha ng sangkap na kanyang hinahanap, kalakip ng mga payo nito, ukol sa mga nilalang na pasurpresang umaatake sa kanya. Ayon sa manggagamot, iwasan niyang magpakakampante dahil hindi niya alam kung kailan darating ang panganib sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, bagaman malakas siya, hindi niya maipagkakaila na meron siyang kahinaan. At para siya'y matalo, yun ang kinakailangang unahin ng mga nilalang. Nang marinig niya ang tungkol dito, di na yun nawala sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas pagbalik niya sa kanilang lugar. Minabuti niya na wag na munang umalis. Pinag-igihan din niya ang pakikiramdam sa paligid nang sa gayoy madali niyang matutunugan ng mga nilalang na sa kanila'y nagmamasid. Ngunit sa kabutihang palad, wala naman siyang napansing kakaiba sa paligid nila. Dahil dito, kung kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Isang beses sa isang linggo, bumabalik siya sa domi ng unang nagtatag upang masilayan ang kasalukuyang kaganapan sa lugar. At kapag hindi naman siya rito pumupunta, nagiging abala siya sa negosyong ibinigay ng mga magulang niya. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman na dahil sa dami ng kanilang ginagawa, yun pala ang magpapahamak sa kanila. Isang hapon, habang naghihintay siya sa kanyang mga magulang, nakita niya ang trabahador nila na nagmamadaling tumatakbo papalapit ng bahay. Malayo ang pinanggalingan nito, kaya nang masipat niya ito, hindi siya nagdalawang isip na sumalubong. Pagharap nilang dalawa, bumungad sa kanya ang mukha nitong punong-puno ng pag-aalala. "Oh, Manibong! Ano ang nangyari? Ba't kayo nagmamadali?" Pungad na wika niya rito. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, inilahad nito sa kanya ang pagkasunog ng karinderya nila, kung saan naiwan sa loob nito ang kanyang mga magulang.
Nung iniwan niya ang lugar na yun, rinig na rinig niya ang mga taong nagsisigawan sa loob na para bang humihingi ito ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nagawa para mailigtas ang buhay ng mga ito. Maliban kasi sa masikip ang daanan papasok ng karinderya, napakalayo rin ang lugar kung saan sila nakakakuha ng tubig, dahilan ng mabilis na paglaki ng apoy hanggang sa hindi na nila ito napigilan. Dagdag pa nito na, kaya siya pumunta sa kanila ay para ipaalam sa kanya ang malungkot na nangyari sa kanyang mga magulang. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang pumunta sa karinderya. Nababahala man sa kanyang maaabutan, patuloy siyang hindi nawala ng pag-asa. Alam ni El Mundo na hanggat hindi niya nakikita ang mga ito, posibleng buhay pa rin yun, kahit papaano. Maya-maya pa, nang marating niya ang natutupok nilang karinderya, wala na halos siyang makitang buhay sa loob. Kahit may mga apoy pa sa paligid, sapilitan niya itong pinasok hanggang sa dito niya masilayan ang natustang katawan ng kanyang mga magulang. Unang tingin niya pa lang sa mga ito, alam na niyang wala na itong buhay, kaya hindi na siya nagbabaksakali pa. At ang tanging ginawa na lamang niya ay ang tanggapin ng mga nasilayan niya. Masakit man ang ganoong pangyayari, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang sarili. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pumasok na rin ang mga taong tutulong sa pagkuha ng labi ng mga yumao. Nasa 12 katao ang nakakulong sa loob at lahat yon pawang mga manggagawa ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, nang maibalik na nila yon sa kanilang bahay, dito na bumuhos ang emosyon ng mga manggagawang nagmamahal sa kanyang ama't ina. Marami ang nalungkot buhat sa biglaang pagkawala nito. Pero para kay El Mundo, ang tagpong yon ay dapat ipagpasalamat dahil ang kamatayan ang kaisa-isahang kaganapan sa buhay ng tao na magbabalik at mag-iisa sa kanila sa may likha. Dumaan ang mga araw, tila bang ramdam niya ang mabilis na pag-ikot ng oras. Hindi naglaon, napagtanto na lamang niya na mag-iisang linggo na palang nailibing ang mga magulang niya. Bagaman matagal na ang nakalipas, nananatili pa ring magulo at malabo ang pamamaraan niya sa pagpapalakad ng mga negosyo. Kalimitan, sumusunod lang siya sa desisyon ng mga katiwala nila, kahit minsan wala yun sa hulog at halatadong para lang ito sa sarili nilang pangangailangan. Dahil sa ganoong pangyayari, marami sa kanilang negosyo ang nalugi hanggang sa tanging matira na lamang sa kanya ay ang pamamahay na itinatag ng kanyang ama. Dito na rin niya naramdaman ang kahirapan, ngunit sa kabilang banda, hindi siya nagreklamo o nanisi ng kahit na sino. Sa kabila kasi ng ganoong kalagayan, alam ni El Mundo na nananatili siyang mapalad sa lahat ng tao. Madalas din siyang wala rito, gawa ng malaking porsyento ng kanyang panahon ay nakatuon sa pagsasanay sa kanyang mga mahiwagang sandata. Ayon sa kanya, na kahit dadalawang sandata lang ang karga niya, kailangan niya itong pagtuunan ng pansin upang manatili ang lakas at kahusayan niya sa paggamit nito. Dagdag pa ni El Mundo na maliban sa ipinamanang espada ng unang nagtatag, tangan din niya ang pulseras na nakuha niya sa unang palasyong kanyang pinasok noon. Sa unang tingin nakakalain mong ordinaryong abubot lang ito sa katawan ni El Mundo. Pero ayon sa kanya, ginagamit niya yon para tawagin ang hari ng mga kapre na si Agatum. Taliwas sa mga ordinaryong kapre, hindi nagdadala ng tabako o tipak ng kahoy si Agatum. Ipinanganak siyang mandirigma, kaya hindi siya nanananahan sa mga matatandang puno. Sa halip ang kanyang tahanan ay ang bundok mismo kung saan kabilang siya sa namamahala ng kabuuan ng mga nilalang na naninirahan dito. Kumbaga, itinuturing siyang presidente ng bundok. Kilala ring malakas na nilalang si Agatum, gawa ng sa dinami-rami ng mga engkanto
Kabilang siya sa konting bilang ng mga nilalang na nagtatanga ng buhay na mutya at gabay. Isipin ninyo, isa itong espiritu na pinamamahalaan pa ng isa pang espiritu. Dahil dito, kung kaya't kahit hindi niya dalhin ang espada ng unang nagtatag, ramdam niyang ligtas siya sa mundo ng mga tao. At dahil din dito, kung kaya't paunti-unti, nalimot na siya ng marami. Tila bang pabor naman yun para kay El Mundo, dahil nagagawa na niya ang kanyang gusto. Sa loob ng 4 na taong pakikipaglaban at pagsasanay, hindi niya maipagkakaila na malapit na siya sa rurok ng kanyang abilidad. Gayunpaman sa kabila nito, ramdam niya na hindi niya pa naaabot ang rurok ng kapangyarihan ng isang dibino. Alam ni El Mundo na kahit anong gawin niya, hindi niya pa yun mapapantayan dahil sa hindi naman siya nagtatanga ng ganoong dugo. Mahirap mang sabihin pero maging siya man noon, aminadong walang ideya kung bakit siya ang napili nito. Marahil, wala nang pagpipilian ng unang nagtatag, kaya napilitan itong ipasa sa kanya ang obligasyon na dapat sanay sa iba nilang mga kadugo. Isang hapon, matapos ang mahaba-habang panahon ng pagpapalakas, dumating na ang mga buwan ng pagpapahinga ni El Mundo. Binalak niyang bumalik sa kanilang tahanan para ayusin ito. At para maalis ang bakas ng kahapon, sinikap niyang magpalit ng pagkakakilanlan. Di naman yun naging mahirap. Gawa ng tanga niya ang lahat ng kinakailangan upang ito ay maisakatuparan. Nakilala siya ng mga tao noon sa pangalang Ruben. Kilala siya noong manininda ng uling na naglilibot-libot sa mga karatig lugar. Marami na rin siya noong parokyano sa baryo nila kung saan ang iilan sa mga ito ay yung mga mayayamang pamilya na dati lang na nagtatrabaho sa ilalim ng kanilang pamamahala. Alam niyang nangulimbat yon sa kanilang mga kayamanan. Ngunit kahit gano'n ang ginawa nito, minabuti niyang huwag na lamang maghiganti. Para kay El Mundo, walang basihan na magalit siya rito dahil unang-una hindi naman totoong sa kanila ang mga ari-arian nila. Di rin yun karapat-dapat para pag-aksayahan ng oras. Kaya kaysa magbawas ng enerhiya, minabuti niyang pagtuunan na lamang ang mga bagay na likas na mahalaga. Isang araw, pagkatapos niyang magtinda ng uling, diretso na siyang pumunta sa tindahan ng pinagkakautangan niya. Nang makapagbayad na siya ng utang, muli siyang kumuha rito ng pagkain na mapapakinabangan niya sa loob ng 1 buwan. Hindi naman siya pinagdamutan ng may-ari, gawa ng alam nito kung gaano siya karesponsabling tao. Oh, ano pa Ruben? May kailangan ka pa ba? Tanong ng manininda matapos nitong maibigay ang mga inutang niya. Wala na ho Manoy Esteban. Marami hong salamat sa pagpapautang ha. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi niya halos maisip na yun na pala ang huling sandali na makikita niya yung may buhay pa. Pagsapit kasi ng sumunod na araw, nalaman niya na nilooban ng tindahan ito at napatay yun ng mga nanloob. Ligtas naman ang pamilya ng tindero, ngunit sa kasamaang palad, nasawi ito. Nang malaman niya ang balita, dali-dali siyang bumisita sa tindahan. Pagdating niya sa lugar, nadatnan niya ang mga otoridad na kinukuha ang bangkay. Laganap din sa paligid ang mga usap-usapan ukol sa tunay na dahilan kung bakit ito nilooban. Pero walang kahit na sino sa mga nandun ang makakapagtukoy ng totoong dahilan kung bakit ito pinatay. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng yun, tahimik siyang umalis. Hindi man nagsasalita, ramdam ni El Mundo ang bigat ng pasanin niya buhat sa pagkawala ng isang taong palaging tumutulong sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, ilang araw niyang pinagnilayan ang kanyang mga gagawin. Sa isip-isip niya, tama na sigurong nangyari sa kaibigan niya para kumilos na siya. Ipinagbigay alam din niya yon sa unang nagtatag
kung saan hindi niya ito nakitaan ng pagtutol sa kanyang mga binabalak. Pagkaraan ng ilang araw na pag-iisip, dito na siya nagdesisyong lipulin ang mga masasamang loob sa kabuuang lugar ng Pitogo. Alam niya na malaking trabaho ito, pero hindi niya na ito inisip. Wala rin siyang pakialam kung magdudulot lang ito ng pagdami ng kanyang mga kalaban, basta ang nais niya, mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Kaya naman bago tumungtong ang gabi ng pagsasakatuparan niya sa kanyang binabalak, maingat niyang inihanda ang kasuotang gagamitin niya. Ang nais niya kasing mangyari, magkaroon siya ng isang figura na kakatakutan ng mga masasamang loob. At ang naisip niyang kasuotan para rito ay isang malaking salakot. Tinakpan din niya ang ibabaw ng bibig niya upang hindi siya basta-bastang makilala. Matapos niya yung maihanda, dito niya na sinubukang tawagin ang espiritual na wangis ng tangan niyang espada sa mundo ng unang nagtatag. Naisip niya kasi na yon ang pinakamaganda niyang sandata para gamitin pampatay sa mga ito. Nang magawa niya ang bagay na yan, tsaka pa lamang siya nagmanman sa mga baryo at sa mga karatig bayan. Maingat niyang pinagmasdan ang pamamaraan ng buhay ng mga tao, kalakip ng pag-alam niya sa mga lihim na ginagawa ng mga ito. At sa loob ng 3 araw na pagmamasid, dito niya nalaman na maraming aswang ang kasabayang naninirahan ng mga tao. Yung iba sa mga ito kalahating mangkukulam pa na nagbibenta ng kaluluwa sa demonyo. May mga gabunan din siyang nakita, kaya naman napagtanto niya na unahin muna ang mga ito bago ang mga taong gumagawa ng masama. Pagsapit ng nakatakdang araw, bago pa man sumapit ang dapit hapon, taimtim na siyang nagdarasal. Pagbalot ng kadiliman sa lupa, dito niya na sinuot ang kanyang kasuotan, sabay puslit sa kanyang bahay. Ayon kay El Mundo, na sa mga sandaling yon, para siyang aswang na naghahanap ng biktima. Hanggat maaari, sa kakahuyan siya dumaraan upang walang makatunog sa kanya. At nang marating na niya ang baryong pakay niya, matyaga niyang pinagmasdan ng buong paligid. Tahimik din siyang naghintay sa liblib hanggang sa sumapit ang lalim ng gabi. Pagtungtong ng 9:00, dito na siya kumilos. Nakita niya kasing paisa-isa nang nagsisiliparan ang mga aswang, kaya naman dali-dali siyang naghanap ng pwesto kung saan maaasinta ang mga ito. Hindi siya ang gagawa ng bagay na yon, bagkus gagawin ito ng mga kaibigan niyang engkantong nananahan sa salakot na kanyang suot-suot. Pagsilay niya ng klaro sa mga nilalang na lumilipad sa langit, agad naman niyang inutusan ang mga nilalang na panain ang mga ito. Nang marinig naman ito ang kanyang utos, dali-dali naman itong lumabas sa kanyang salakot, sabay hugot sa kanilang mga pana. Pagbitaw nila ng palaso, agad niyang nakita ang pagsibagsakan ng iilan sa mga aswang na lumilipad. Maya-maya pa, nang makuha na nila ang atensyon ng mga nilalang na yan, tsaka pa lamang siya nagdesisyon na itigil ang pamamana ng mga ito. Hindi niya yun inutos dahil sa hindi ito epektibo, bagkus ang nais niyang mangyari, masukat ang abilidad ng mga ito. Paglapag ng mga nilalang sa lupa, nadatnan siya nitong nakaupo, habang suot-suot ang malaking salakot na nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Nang masilayan naman siya ng mga nilalang, dali-dali naman siya nitong pinalibutan habang umaangil. Bawat isa gigil na gigil ng sumunggab sa kanya, pero dahil sa nag-iingat din sila, pinili ng mga itong maghintay sa senyas ng kanilang pinuno. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng mga nilalang na wala siyang balak kumilos, tsaka pa lamang gumalaw ang mga ito. Walang sabi-sabi, buong lakas siya nitong sinunggaban hanggang sa maramdaman niyang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya. Ngunit bago pa man ito makalapit, bigla yung nagsitilapon papalayo matapos lumitaw sa hangin ang dalawang malalaking kamao ng agatum. Lahat ng aswang na tumama dito ay nawasak ang bungo,
dahilan ng agaran nilang kamatayan. Nang masipat naman yon ng ibang natira, hindi na ito nagdalawang isip na umatras. Minabuti rin ng mga itong manatili sa likod ng kanilang pinuno, indikasyon na wala silang laban dito. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na naglakas loob ang gabunan ng grupo na magtanong sa kanya. Sino ka? At ano ang kailangan mo? Kikil na tanong nito. Pagkarinig naman ni El Mundo sa sinabi ng nilalang, dito na siya unti-unting tumayo upang maipaalam ang kanyang kasagutan. Paliwala rin naman kung makilala niyo ako eh. Hindi ba't mas maganda na hanggang sa kamatayan mo, hindi mo kilala kung sino ang pumaslang sa'yo? Sa ganung paraan, walang galit na mananaig sa puso mo. Mapapayapa ka sa kabilang buhay at magkakaroon ka ng pagkakataon na makatawid. Isipin mo na lang, ako ang iyong tagapagsalba. Inililigtas ko kayo para hindi na kayo mapahamak pa. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, tsaka niya pa lamang ito dali-daling inatake. Sa sobrang bilis ng pagkilos ni El Mundo, hindi na ito namalayan pa ng nilalang. Basta napansin na lamang nito, nakatayo na siya sa likuran nitong bahagi. Paglingon naman ito sa kanya, unti-unti na nitong naramdaman ang init na nagmumula sa pinakagitnang bahagi ng kanyang katawan. At bago pa man niya maunawaan ang kanyang sitwasyon, tinupok na siya ng napakalaking apoy. Pagbagsakan naman ito sa lupa, dali-dali namang nagsiliparan papalayo ang mga kasamahan nitong nakaligtas. Nang mapansin naman yun ni El Mundo, hindi niya na ito sinundan dahil ang balak niya mag-iwan ng iilan upang magpakalat ng tungkol sa kanya. At kagaya ng inaasahan, ganun nga ang ginawa ng mga nilalang. Kinabukasan, naging matunog sa hanay ng mga aswang ang tungkol sa individual na nakasuot ng itim na kasuotan. Ayon sa mga narinig niya, walang eksaktong dahilan ng pagpapakita at pag-atake nito. Hindi rin nila alam kung saan yun nagmumula at sa kung ano ang ibig nitong iparating. Dagdag pa ng mga nilalang na nakarinig sa ulat, pinakalat na nila sa ibang lahi ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Nang malaman naman yun ni El Mundo, napangiti na lamang siya habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, at dito na magsisimula ang magandang laro na hindi ko sukat inakala. Handa na ako. Kayo ba? Handa na kayo? Dumaan pa ang mga araw. Ganon ulit ang kanyang ginawa. Nanatili rin siya sa isang baryo upang lipulin at palayasin ang mga naninirahan dito. Ayon kay El Mundo, kapag binibisita niya yon tuwing gabi, agad na sumasalubong sa kanya ang mga aswang na nagbabantay sa mga hangganan. Lahat ito iisa lang ang nais, at yun ay walang iba kundi ang may uwi ang ulo niya sa lahi nila. Ngunit dahil sa proteksyon ng agatum, kaya hindi yun ang isa sa katuparan ng mga nilalang. Paunti-unti, nagkakaroon na sila ng ideya sa kapangyarihan ni El Mundo hanggang sa nakumpirma na ito ng mga aswang na nasa mas mataas na uri. Kaya naman para hindi na lumaganap ang kaguluhan, mismong ang mga ito na ang bumisita sa kanyang tahanan. Hapon ng Biyernes dumating ang mga ito, kung saan naabutan siya nito na naghahanda. Pagsilay naman niya sa mga bisita, dali-dali niyang itinigil ang mga nasimulan niya. Walang sabi-sabi kasi, casual siyang lumabas ng bahay para ito ay salubungin. At nung makaharap na niya ang mga nilalang, casual niya itong inimbitahan sa loob. Labis naman yung ikinatuwa ng grupo, gawa ng nagbabakasakali ang mga ito na isa yung magandang senyales ng maayos na usapan. Ngunit pagpasok nila sa loob ng bahay ni El Mundo, agad niya yung inabisuhan na hindi magbabago ang kanyang mga nasimulan. Nang marinig naman ng 5 matatandang lalaki ang kanyang sinabi,
Mahinahong sumagot ang isa sa mga ito ng, "At bakit nyo naman ho naisipang lipulin kami, El Mundo? Wala ho kaming ginagawa sa inyo. Namumuhay lang kami ng naaayon sa aming mga pangangailangan. Nararamdaman ko ang galit sa puso mo. At ano man ang pinagmulan niya, gusto ka naming tulungan. Pero hindi namin yan magagawa kung hindi ka magsasalita. Ihusa ng maunawaan na kahit ano ang ginawa mo, mananatili kaming walang galit sa inyo." Nang marinig niya ang sinabi nito, ramdam niya na bukal sa puso ang sinasabi ng matanda. Kaya naman sa halip na maging pilosopo, pinili din niyang sagutin ito ng maayos at naaayon. Sa muling pagpang-abot ng kanilang paningin, sumagot siya rito ng, "Dahil sobra-sobra ng ginagawa ninyong kasamaan, at hindi ko na kayang maatim, naipasako pa kayo sa aking puder. Marami ng taong namatay na malapit sa akin, kaya kinakailangan na itong matigil." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, nagsitinginan ang 5 pinuno ng mga lahi. Ilang minuto rin yung natahimik hanggang sa nagkaroon na ng ideya ang isa sa mga ito ukol sa isasagot sa kanya. Ayon dito, hindi pa naman kumpirmado ang ulat sa hawak niya, kaya pwede pa itong mabago. Dagdag pa nito na tutulong sila sa abot ng kanilang makakaya, at kung sakali mang mapatunayan na sila nga ang may gawa, hindi sila magdadalawang isip na kitilin ang kanilang mga buhay sa harapan ni El Mundo. Dahil sa pamamagitan lang nito, mananatili ang dignidad ng lahi nila. Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang, hindi niya maipagkakaila na isa nga itong magandang ideya. Kaya para malaman kung ano ang binabalak nito, agad niya yung tinanong sa mga gagawin nito kung sakali mang sila'y magkasundo. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad itong sumagot ng, "May mga espesyal kaming uri ng sigbin na kasalukuyan naming inaalagaan. Napakahirap ng pagpaparami sa kanila. Kaya sa 1.5 dekada, 7 pa lang ang nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hindi namin sila ginagalaw, lalo na kung hindi naman kailangan. Pero para matulungan ka, nakahanda akong magsakripisyo ng 3 para lamang maipakita sa iyong totoong dahilan ng pinagmumula ng galit mo. Gamit ang kanilang dugo, magkakaroon tayo ng abilidad na makabalik sa panahon at masilayan mismo ang mga naganap dito." Nang marinig niya ang sinabi ng isang matanda, agad siyang sumang-ayon. Alam niya na hindi ito nagsisinungaling dahil sa mga sandaling yun, buhay na ng lahi nila ang nakataya. Kalaunan, nang wala nang sasabihin ng pinuno ng ibang lahi, nagkaroon na sila ng maayos na kasunduan. At habang pinag-uusapan nila ito, tinigil na muna niya ang kanyang mga nasimulan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tuluyan niya na itong tatalikuran. Pagsapit ng gabi ng Biyernes, bumalik ang 5 sa bahay niya. Pitpit na nito ang 3 sigbin na parang kahawig ng baboy ang itsura. Gakalabaw ang laki nito at base sa estado ng mga nilalang na yon, parang ilang siglo na ang tanda nito. Pagpasok naman ng grupo sa bahay niya, inabisuan siya nitong maghanda sa kadahilan ng malayo-layo ang pupuntahan nila. Nang marinig naman ito ni El Mundo, agad siyang tumango habang pinahihintay ang mga ito sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Hindi nagtagal, paglabas niya ng pinto, bumungad ito sa kanyang abala sa pag-uusap ukol sa kanilang gagawin. Nang mapansin naman ng mga nilalang ang kanyang presensya, dali-dali na yung nagpalit anyo, hudyat ng pag-alis nila. Siya naman noon, tinawag na niya ang agatum upang maging sasakyan patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. At nang may sakatuparan naman niya ito, agad nilang nilisan ng lugar hanggang sa marating nila ang patag kung saan nakatayo ang ilang matatandang puno ng akasya.
Bagaman tahimik ang lugar, hindi may pagkakaila ang ganda nito sa kabila ng madilim na paligid. Bukod kasi sa dami ng mga alitap-tap na nagpapaliwanag dito, hindi rin nawawala sa lugar ang liwanag na nagmumula sa buwan. Habang abala siya sa pagmamasid, dali-dali nang gumagawa ng ritual ang mga gabunan hanggang sa nakumpleto na nila ang lahat ng simbolo at sangkap na kailangan. Matapos nito, agad nilang sinaksak ang 3 sigbin sa leeg hanggang sa umatungal na ang mga ito. Pilit na nagpupumiglas ang mga nilalang, pero dahil sa lakas ng mga gabunan, wala rin yung nagawa hanggang sa tuluyan na itong manghina at kalaunay mamatay. Maya-maya pa, nang patay na ang mga sigbin, dito na nagsimulang mag-usal ang 5. Hindi niya alam ang dialektong ginagamit ng mga ito, pero base sa mga sinasabi nila, mukhang nagtatawag yon ng mga itim na elemento. Ilang segundo lang ang lumipas, dumilim ang langit kasabay ng pagbalot ng makapal na usok sa paligid. May mga naririnig na rin siyang sigaw na sumasabay sa hangin na para bang maraming kaluluwa na silang nabubulabog. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang nakaramdam ng isang malakas na puwersa na humila sa kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, napadpad siya sa lugar na medyo pamilyar sa kanya. At yun ay walang iba, kundi yung karinderya ng mga magulang niya. Pagsilay niya sa lugar na yun, nakita niya ang kanyang ama na abala sa pagluluto. May mga kausap din itong manggagawa dahil sa mga oras na yun, marami silang niluluto na kinakailangang atupagin. Ngunit di pa man tapos ang pag-uusap ng mga ito, biglang may pumasok sa bandang kusina. Isang lalaki na may mabigat na presensya na kung hindi siya nagkakamali, nahanay sa lahi ng mga bugong. Pagsilay dito ng tatay niya, agad yung inutusan na lumabas, pero sa halip na sumunod ito, bigla na lamang yung nanunggab ng mga tao sa paligid. Una nitong sinakmal ang tatay niya, na agad naman itong nilapa hanggang sa mawasak na nito ang mismong puwak. Pagkatapos nun, agad nitong inundayan ng saksak ang nanay niya hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Hindi naglaon, nang malipol na nito ang mga tao sa paligid. Dali-dali yung kumuha ng sulo, sabay silab sa langis na kasalukuyang naroon sa kusina. Paglabas nito, mabilis na kumalat ang apoy, kung saan naiwan sa loob ang mga trabahador na pinagbabalian ito ng buto upang hindi yun basta-bastang makalabas ng buhay. Maya-maya pa, nang kumalat na ang apoy sa lugar, tanging ang mga mamimili na lamang ang nakaligtas. Matapos nila yung makita, agad silang nabaling sa tindahan kung saan nakatira yung kaibigan niya. At kagaya na nangyari sa tatay niya, sinalakay din yun ng bugong bago tuluyang pinatay. Wala siyang kaide-ideya kung bakit ito ginagawa ng mga nilalang, pero may kutob siya na baka parte lang ito ng plano nila. Bagaman malabo ang lahat ng yun, naniniwala siyang ginagawa lang nila ito upang siya ay lituhin at kalaunay mapahina. Nang masipat na niya ang lahat ng kinakailangan niyang makita, agad silang bumalik sa lugar kung saan sila nanggaling. At pagbalik ng kanyang ulirat sa kanyang katawan, napahinga na lamang siya ng malalim habang patuloy na pinag-iisipan ang mga nangyari. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang sarili, agad niyang inabisuhan ng mga gabunan na hanapin ang pumatay sa mga taong malapit sa kanya. Hindi nila yun naatakihin, bagkus mamanmanan lang nila ang bawat kilos nito. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, nagmamadali naman yung naglikpit ng gamit. Pag-alis nila sa lugar, agad silang tumungo sa baryo nito para pag-usapan ang mga susunod na kilos ng grupo. Kinausap din niya ang lahat ng kaanib ng bawat lahi upang malaman niya ang mga saloobin at para na rin sila'y makilala.
Hindi rin siya nagdalawang isip na ihayag sa marami ang mga ginawa niya nang sa gayoy malaman ng mga ito na siya ang may kasalanan sa ilang beses na nangyaring patayan sa kanilang lugar. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, walang kahit ni isa ang naglakas loob na tumutol. Naniniwala sila na may basihan ang ginawa ni El Mundo, kaya hindi na ito naging mabigat para sa kanila na tanggapin. At pagkatapos ng nasabing pag-uusap, dito na kumalat sa mga karatig baryo at bayan ang lahat ng tagapagmasid ng bawat lahi. 2 gabi ang lumipas, samut-saring balita na ang kanyang nasagap ukol sa kinaroroonan ng mga bugong. Dito na rin niya nalaman na namumugaran ang mga ito malapit sa kanila, na parabang dahan-dahan na nitong isinasakatuparan ang kanilang mga balak. Nang malaman naman ito ni El Mundo, dito niya na inutusan ng kanyang mga kasamahan na lumayo sa lugar na yon. Ilang oras bago siya umatake, kinausap niya ng masinsinan ng gabunan ng 5 lahi. Habang nasa loob ako ng baryo, siguraduhin niyo na walang papasok at lalabas dito. Lahat ng naroon bantayan niyo ng maigi. Ganon din na nakatira malapit sa tahanan. Pagigihan niyo ang inyong tungkulin. Dahil sa oras na pumasok ako sa lugar na yan, wala na akong kikilalanin. Matapang na wika ni El Mundo sa mga nilalang. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango hudyat ng pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali na ring nagsikalat ang mga ito upang isakatuparan ang kanyang mga utos. Nang mapagtanto naman niyang handa na ang lahat, dali-dali naman siyang sumugod. Gamit ang abilidad ng agatung, walang takot niyang pinasok ang baryo. At nang marating niya ang bukana nito, dito tumambad sa kanya ang mga bugong na ipinapaligo ang mga dugo ng taong kanilang naipon. Pagsilay nito sa kanya, walang habas siyang nagsiatungal kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod. Nang masipat naman yun ni El Mundo, agad naman niyang sinalubong ang mga ito habang inuutusan ng hari ng mga kapre na magpakita. Matapos niya yung gawin, bigla naman yung lumitaw sa kanyang likuran, sabay atake sa mga nilalang na papalapit sa kanya. Paglundag naman ito, dali-dali niyang hinugot ang kanyang espada, kasabay ng pagpakita ng mga kawangis niyang umahon mula sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, paglapit niya sa isa sa mga ito, walang habas niya yung pinagtatataga kung saan sa bawat paghataw ng espada niya, nakikita ng mga nilalang na yun ang kaluluwa ng bawat nilalang na namatay dito. At sa sandaling masilayan nila ito, lahat sila ay nawawala ng lakas ng loob para umilag. Bagay na naging daan ng mabilis nilang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam na ramdam ng mga bugong ang lakas ng agatung at ng espada ng unang nagtatag. Kaya naman imbis na sumugod pa, napilitan na ang mga itong umatake at dumepensa. Batid nila na walang saysay ang mga tangang karga at kabal ng mga katawan nila, kaya hindi na sila naglakas loob na salagi ng atake nito gamit ang kanilang mga kuko. Hindi naglaon. Nang marating niya ang sentro ng baryo, doon niya nasilayan ang isang dampuhalang toro na nakagapos ng makapal na kadena. Namumula ang mga mata nito, tapos naglalabas ng itim na usok ang ilong nito. May napakalaki rin yung sungay na nagkasanga-sanga na. Kapansin-pansin din ng matatalas nitong mga kuko sa paa na hindi nalalayo sa paa ng pusa. Pag-atungal naman ito, buong puwersa yung sumugod. Pagsilay naman niya rito, hindi na siya nagdalawang isip na salubungin ito. Ang kaso lang kahit anong lapat dito ng talim ng kanyang armas, tila bang wala yung bisa. Mabilis na napaghihilom ng nilalang na yon ang bawat pinsala hanggang sa nakita niya ang lalaking pumatay sa magulang at kaibigan niya. Nakaupo ito sa likurang bahagi ng mga natitirang bugong
na para bang abala yun sa pagdarasal. Matapos naman niyang masilayan ang nilalang, naunawaan niya na isang purong manika ang torong kaharap niya. Sigurado siya na ito lang ang dahilan nito. Gawa ng kung may kaluluwa ang nilalang na yon, kanina pa yun napaslang ng kanyang sandata. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang kaibigan niya para ito na ang kumalaban sa nilalang. At upang maipakita sa mga nilalang ang galit niya, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang isa sa pinakamalakas na abilidad ng espada. Pagkumpas niya nito sa ere, biglang nahulog ang mga kalaban niya sa ibang dimensyon na kung saan pinaghaharian ng mga patay. Hindi lang tawang naroon, bagkus lahat ng nilalang na minsang umiral sa mundo ng mga engkanto at tao. Nang masapat naman yun ng mga bugong, agad naman itong nakipaglaban dito. Siya naman noon na natili lang na nakatayo habang nasa espiritual na estado. Maya-maya pa, pagsilay niyang nilalamon na ang mga kalaban niya, dito na siya nagdesisyon na ito ay iwan. Sa puntong yun kasi, alam niyang hindi na ito magtatagal. Pagbalik niya ng baryo, nasipat niyang tapos na ang laban. Pagbaling niya ng tingin sa kapre, kitang-kita niya itong nakaupo habang abala sa pagkain ng mga labi ng aswang na napaslang nito. Di pa yun nakontento, dinilaan pa nito ang lahat ng dugo sa lupa bago yun naglaho. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang dumating ang kanyang mga kasamahan. Pagsilay nito na nalipol na niya ang mga kalaban, hindi na yon nagsalita pa. Basta ang ginawa nito, pinagmasdan lang siya bago isa-isang umalis.